May we call on Siti Ali for her question? You are products of state universities, and we keep on saying that the youth is the future of the country. But legislators keep cutting the budget of the SUCs. Can you explain this logic? Congresswoman Lenny? Ako hindi po ako sang-ayon sa pagkat ng budget ng SUCs. Palagay ko yung ating gobyerno kailangan binibigyan ng maraming pera, yung tertiary education. For so long a time, parang yung pinaka binibigyan natin ng mas maraming pera yung primary sa secondary education, which is also correct. Pero napapabayaan yung tertiary education. And I think it is high time na talagang dapat bigyan ng pera yung tertiary education, na dapat hindi siya maging prohibitive sa mga mahihirap. Dapat yung mga mahihirap, hindi dahilan yung pera para hindi siya makapag-aral. Kaya ako naniniwala na dapat yung ating gobyerno bigyan na mas maraming budget yung ating tertiary education. Thank you very much. Senator Cheese? Hindi totoong binabawasan ng mga mambabatas. Gobyerno nagbabawas. Halimbawa, sa budget ng UP sa 2015, dinagdagan ng Senado ng 4 na bilyon ang budget ng UP for 2015. At pumasa yun, naaprubahan yun. Nung nag-submit ng panukalang budget ang DBM para sa 2016, tinanggal nila yung dinagdag namin. So sa punto de vista nila, mula sa pinropose nila last year, sa pinropose nila next year, dinagdagan daw nila ng kakapiranggot. Pero kung ikukumpara mo dun sa dinagdag namin at yung napasa, kumpara sa inaalok nila, bumaba nga naman. Pero legislature ang palagi nagdadagdag sa budget ng SUCS. Halimbawa din, noong isang linggo, inaprubahan namin sa Senado ang dagdag na 6 na bilyon para sa state universities and colleges. Bakit? Sa estimate ng CHED, 800,000 lamang ang papasok na estudyante dahil nga sa pagpasok ng K+12. Sa average na gastusing 10,000 per student, nag-allocate kami ng 8 billion para sa 800,000 estudyante para bayaran na ng gobyerno, may fiscal space naman yung tuition fee ng lahat ng nag-aaral sa state colleges and universities next year. Tumutol ang CHED sa amin on the floor. Sabi ko, kayo lang ang ahensyang kilala kong tumututol sa dagdag pondong binibigay ng Kongreso. Yung ibang ahensya, nagpapasalamat pa. Ang sagot nila, kasi daw may mga mayayamang estudyante sa state universities and colleges. Sabi namin at sagot namin sa kanila, may mayaman man o hindi, basta nag-aaral sa state university and college, dapat gobyerno na rin ang tumustos doon. Habang may fiscal space tayo. Dinagdagan din namin ng 3 bilyon noong isang linggo ang budget ng lahat ng state universities and colleges. Across the board, 25 million per school at may mas malaking dagdag dun sa mga specialty schools na nagpakita ng maayos na fiscal discipline kaugnay sa mga pondong binibigay sa kanila na pamahalaan. Overall, ang dinagdag po ay 3 billion pesos sa capital outlay. So overall, ang dinagdag ng Senado last week na sana sa Bicameral Conference Committee this coming week, katigan kami ng House of Representatives, 9 billion ang dinagdag ng Senado sa budget ng SUCS. Kabilang na ang UP na dinagdagan yata ng 1.4 billion dun sa pinanukala ng DBM. Mas mababa siya kumpara sa dati, but I hope you understand, the budget is a zero-sum game. Pag pinresent na yan sa amin at binabaan ng DBM yan, kailangan may bawasan na kami bago kami makadagdag sa ibang ahensya. Kaya sana, pinopropose pa lang. Sana sino man ang mananalong susunod na presidente, sa proposal pa lang niya, nandun ay mas mataas na budget ng SUCS para hindi na kailangan pag-awayan pa o may bawasan pang ahensya pagdating sa Kongreso. Pero yon ang nagawa at ginawa namin sa Senado nung nagdaang linggo lang. Paglalaban namin yan next week at sana yan yung bersyon na may sa batas. Thank you very much.